What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin ngayon yung isa sa mga pinaka-paborito kong token o coin dito sa crypto, no? So pag-uusapan natin yung tungkol sa Ethereum, no? So imagine niyo meron isang kumpanya na halos araw-araw ay bumibili ng Ethereum. So nagdi-DCA sila, no? Hindi lang milyon yung halaga na binibili niya. So umabot na ng bilyon. No? Ang pinakauling balita, bumili ulit yung Bitmain na pinamumunuan ni Tom Lee ng halos $19.5 million na Ethereum. Kasabay nito, nag-buyback pa sila ng halos $100 million sa sarili nilang mga share. So, basahin muna natin yung news, no? So, Tom Lee's Bitmain bought another 19.5 million of Ethereum and accelerated its massive stock buyback program. Bitmain purchased 19.46 million worth of Ethereum over the past week while repurchasing nearly $100 million of BMNR shares, bringing total buyback since July 1 to 11.6 million shares under its 4 billion authorization. The company now holds 11.33 billion in it, nearly 4.8% of Ethereum circulating supply, alongside $268 million in cash. No, so sa history kasi ng Ethereum, no, lalo na ng last na bull market, no, so hindi naman siya nagkaroon ng another all-time high, no. Konti lang, slight lang yung pagtaas niya doon sa dati yung all-time high. Pero as a long-term investor, lalo na tiwala ako sa Ethereum, no, isa yan sa mga tinitignan ko talaga na gusto kong butigahin kasama ng aking Bitcoin, no. So ang nakakagulat dito sa ginawa ni Tom Lee, umabot na sa 11.33 billion yung hawak nilang Ethereum dollars, no? Halos 4.8% ng buong circulating supply ng Ethereum ang nasa kanila na. Ang tanong lang dito, ano yung ba yung nakikita ni Tom Lee na baka hindi pa natin nakikita? At dapat pa tayong maging excited o mag-ingat. So dito sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit napakalaki ng tiwala niya sa Ethereum. Ano ba talaga yung Ethereum? Saan ito papunta? At bakit personal akong bullish tungkol dito? So, ano ba yung nangyari? Sa mga nakaraang linggo, bumili muli ng ang Bitmain ng halos 19.5 million na Ethereum. Pero hindi lang yun. Nag-buyback din sila ng halos 100 million na shares ng sarili nilang kumpanya. Kapag yung isang kumpanya ay nag-buyback ng sarili nitong shares, ibig sabihin, naniniwala silang undervalued ng company. Parang sinasabi nila mas mura pa ang presyo nito kaysa dun sa tunay nitong halaga, no? Kasabay nito, patuloy pa rin silang nagdadagdag ng Ethereum. Ibig sabihin, hindi lang sila bullish sa sarili nilang kumpanya, kundi bullish din sila sa kinabukasan ng Ethereum. Ngayon, sino ba tong mama na to, no? Sino ba to si Tom Lee? Si Tom Lee ay isa sa pinakakilalang market strategist ng Amerika. Marami ang nakakilala sa kanya dahil matagal na siyang bullish talaga sa Bitcoin. Pero ngayon, agresibo na siyang bumibili ng Ethereum. Hindi ito simpleng hype, no? Institutional investor siya. May access siya sa maraming data at kapag bilyon na yung pinag-uusapan, hindi ito simpleng sugal. May thesis silang sinusundan. May plano. At ano yung binibili niya? So, ano ba talaga yung Ethereum? Maraming tao sa atin, iniisip yung Ethereum ay katulad lang ng Bitcoin, pero magkaiba sila. Kung yung Bitcoin ay digital gold, ang Ethereum naman ay parang operating system ng blockchain. Dito tumatakbo yung iba't ibang mga application, kasama na rin dito yung mga stablecoins, DeFi, NFTs, mga tokenized stocks, lending, gaming. So, nandun din tayo sa mundo ng gaming, no? Kagaya ng Axie Infinity, AI projects, saka mga real-world asset. Halos lahat ng malalaking blockchain innovation ng mga nakaraang taon, no? Mga ilang taon na nakalipas, dumaan talaga sa Ethereum. Hindi lang siya naging cryptocurrency, isa din to, bumuo siya ng sarili niyang buong ecosystem. Para itong Android o iOS ng digital world. Habang dumadami yung gumagamit na application, mas tumataas yung demand sa Ethereum. So bakit malaki yung bet ni Tom Lee sa Ethereum? Ano bang nakikita niya dito? So maraming dahilan, no? Unang-una yung stablecoins. Araw-araw kasi lumalaki yung paggamit ng stablecoins at malaking bahagi nito nasa Ethereum. Kapag dumami yung gumagamit ng stablecoins, mas kailangan talaga yung Ethereum network, no? Mostly ang USDC ang ginagamit ng Ethereum. At marami pang mga stablecoin na dinevelop under Ethereum.
So, pangalawa naman is yung tokenization. So, ngayon pa lang, nagsisimula yung tokenization. Sa future, pwedeng maging digital na yung token, kagaya ng mga stocks, bonds, real estate, gold, saka mga government securities. Kapag nangyari yun, isa yung Ethereum sa pinakamalaking posibleng maging infrastructure. Pangatlo, institutional adoption. Siyempre, hindi lang naman retail investor yung bumibili ngayon. Mga kumpanya na, mga ETF. So, may ETF na rin kasi ang Ethereum, mga asset manager. At habang lumalaki yung demand, limitado naman yung supply. No? Pangapat naman ay staking. Maraming Ethereum ang nakalock sa staking. Kapag nakastake ang Ethereum, hindi ito madaling maibenta. Mas lumiliit yung circulating supply at kapag lumalaki ang demand habang lumiliit ang available supply, so alam na natin ang madalas na nangyayari doon, no? So mas maliit yung supply, so mas same yung demand, so mas tumataas yung presyo niya. So ang tanong lang dito, maganda pang investment ang Ethereum. So depende pa rin yan sa investor. Hindi ito kasi guarantee na kikita ka dito. Volatile ang market, volatile ang crypto. Pwede pa rin bumagsak ng malaki, pero kung long term yung pananaw mo, isang Ethereum sa pinakamalakas na use case. May pinakamalakas na use case dito sa buong crypto market. So, hindi lang ito umaasa sa narrative. May actual itong ecosystem. May mga developers, may mga users, may application, at patuloy pa rin yung innovation. So, kung ako, kagaya ko, gaano kalaking percentage ba ng portfolio ang dapat kong ilagay kung sakasakali man na bibili ako ng Ethereum. So, hindi ito yung financial advice, no? Pero maraming investor ang gumagamit ng diversification. Halimbawa, kung ang crypto portfolio ang pinag-uusapan, may mga investor na naglalagay ng 50 to 70%, ulitin ko, 50 to 70% ng Bitcoin, 20 to 40% ng Ethereum, at 10% na mas mababa o iba pang mga altcoin. Kung mas conservative ka, mas mataas yung Bitcoin na ilalagay mo. Kung naniniwala ka sa paglago ng Ethereum ecosystem, pwedeng mas mataas ng kaunti yung allocation sa Ethereum basta naaayon talaga yun sa risk tolerance mo. Ang importante, huwag ilagay yung perang hindi mo kayang mawala. So, sa personal na pananaw ko, bakit bullish din ako sa Bitcoin? Para sa akin, bullish ako sa Ethereum, no? Bakit ako bullish sa Ethereum? Bullish ako sa Ethereum dahil hindi lang ito coin, no? Isa itong ecosystem. Habang lumalawak yung paggamit ng stablecoins, dumadami yung mga tokenized asset, habang pumapasok yung mga institution, habang dumaradami yung mga developers, mas lumalakas yung network effect nito. Pero hindi ibig sabihin nito natataas agad yung presyo bukas, ha? Naniniwala ako na isa to sa mga project na may malaking chance ang manatiling mahalaga sa susunod na mga ilang taon o dekada. Ngayon pa man, siyempre kailangan pa rin natin mag-research. Huwag bumili dahil lang may sikat na investor na bumili at dapat natin tandaan na hindi porket bumili si Tom Lee ay automatic kikita na rin tayo dito sa pagbili natin ng Ethereum. Ang tunay na investor ay hindi sumusunod sa hype. Naunawaan niya kung anong kanyang pinipili. So kung may natutunan kayo dito sa video nyo, siyempre paki-like, i-share at siyempre mag-subscribe na rin para mas marami pang mga simpleng paliwanag tungkol sa crypto, Bitcoin, Ethereum at financial education. So ayun lang, maraming salamat sa inyo lahat sa mga ma'am sir at magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!